pagsugpo sa black market ng iligal na pag-aampon at ang pagsampa ng kaso laban sa mga nagbebenta ng sanggol online. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Nico Clavano, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Asek Nico, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ma'am Nina, Asek Dale, and Director Nicolette. Magandang tanghali po. Asek, kamakailan po ay nakapagsampa ng kaso ang Justice Department laban sa mga nagbebenta ng sanggol online. Sino-sino po ang mga akusado na kinasuhan at ano po ang kasong isinampa laban sa mga ito? Ma'am Nina, actually, para lang klaro sa lahat, noong Pebrero 12, 2024, nag-request ang NACC or yung National Authority for Child Care sa Anti-Trafficking and Persons Division ng Women and Children Protection Center, na imbestigahan sana ang paglaganap ng illegal na pag-aampon at child trafficking sa Facebook. Gumawa ng isang Facebook account ang ating kapulisan, very creative nga at sinimulan ang kanyang investigation sa iba't ibang account na ibinigay din ng NACC. So, ang nangyari dito, nag-post yung pulis natin sa kanyang status na parang umaasa daw siya na magkaroon ng baby. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang private message na nag-aalok na ng mga sanggol para sa pag-aampon. Isa sa mga account na yon ay itong mga nahuli natin. Yung pangalan po ng account na yon ay Quiz J. So nagplano po ng entrapment operation ng ating kapulisan at doon nila nahuli ang mga suspect po natin. Yung mga yung mga final po ng ating mga prosecutor after inquest ay qualified trafficking. So yun po ay nakikita sa ating batas against trafficking in persons at ng ating child abuse na law. So yun po yung mga sinampa ngayon at ngayon sa kasalukuyan ay nakadetain po ang ating mga suspect. Asek Nico, mula dun sa naging investigasyon ninyo, pwede mo bang ipaliwanag o ibahagi kung ano ba yung naging modus or yung paano ba nila ginagawa yung pagbebenta ng sanggol, sa nila nakukuha, magkano nila binebenta, if may lumabas na gano'n sa investigasyon? Marami po ang nakitang mga accounts, mga groups po sa Facebook ng National Authority for Child Care. So meron silang paraan or siguro parang meron silang scanner sa Facebook kung saan nakikita nila lahat po ng mga accounts na ito. So yung range po ng ating mga prices, although napakabigat na bigyan ng isang value ang isang sanggol, pero dito po binebenta lang po siya ng 90,000 pesos. Tapos 5,000 po as down payment. So yun po yung kaso natin ngayon, pero marami pa po yan. And we are in talks now with the Office of the President dahil si Presidente na mismo gusto na mag-intervene dito sa ating problemang ito. Sa tingin po niya, hindi daw tayo magkaka-progress. Walang progression ang Pilipinas kung meron tayong mga problema na ganito. So, yun po yung siguro current landscape ngayon. Asek Nico, may pakikipag-ugnayan na po ba tayo, ang DOJ sa Facebook management tungkol dito? At paano po ba kaya natin mababantayan itong mga ganitong klaseng gawain? Lalo pat laganap talaga, iba't ibang illegal na gawain na isinasagawa na ngayon online. Actually, Director, the communication is constant between the DOJ, Cybercrime Division, the NBI, pati na rin ang IACAT with Facebook or Meta, which is the company that is handling Facebook. Marami po tayo na pag-usapan ng mga mechanics, procedures for reporting. Pero syempre po, hindi po lahat yan makikita agad-agad. Kaya siguro, mananawagan na rin tayo sa ating mga mamamayan na nasa Facebook na kung meron silang makitang mga anomalya or irregularidad sa Facebook tungkol dito sa ating problema sa pag-aampon ng mga sanggol na hindi legal, na i-report sa tamang otoridad.
Yun po yung pinaka whole of nation approach na pwede natin gawin. Dahil kung magre-rely lang po tayo sa mga reports at kami lang po sa DSWD, NACC, NBI magtatrabaho dito, hindi po talaga natin yan kakayanin, no, na itigil. So we need the support and help of all netizens out there na meron silang access sa Facebook, sa mga account na ganito na please, i-report ka agad sa otoridad. Asek Miko, meron mga accounts na yan, no, na tinake down na naman, no? At ilan po ba kung meron man? Well, I don't have the data with me exactly, no, Ma'am Nina. Pero marami na po na isara ng mga accounts. It would probably not go below mga 500 accounts, no? Dahil every day meron pong nagre-report. Pero sa tingin ho namin, kulang pa din yun. Medyo prevalent pa din po. Medyo marami pa pong account na kailangan isara. Kaya siguro with the help of with all the law enforcement and the help of our people, kailangan siguro ma-prevent na natin ito. Last question na lang, how cooperative is Meta, for example? Are they being very helpful? Are they talking to you guys? Yes, oo, helpful naman po ang Meta. Magaling sila mag-report din sa kanilang banda. However, we still would ask Meta, no, for even more siguro initiatives, programs at mechanisms para mas widespread po, no, yung protection natin sa ating mga kabataan na nasa online. Asek Miko, no, doon sa di umano'y black market na ginagamit sa pagbebenta at illegal adoption ng mga sanggol, any other steps na ginagawa pa ng DOJ para mapigilan itong paglago pa ng black market? Opo, no, marami po tayong programa. Isa na po dyan ang ugnayan sa ating mga CSOs, mga non-governmental organizations, para po matulungan din tayo in terms of funding and information dissemination and awareness. Meron din po tayong mga reporting mechanisms na talagang bababa, no, sa barangay level. Dahil alam naman po natin na itong krimen na ito ay laging tinatago, no? So yung mga leaders po sa mga barangay, mga kagawad, mga community leaders and those influential sa kanilang mga komunidad ay pwede rin mag-report sa mga otoridad, no? So itong reporting mechanism, yung mga partnerships po sa mga NGO, CSO and information campaigns, yun po yung focus ng IACAT at OSAIC ngayon. Paglilinaw lang po, Asek Miko, sa mga parokyano dyan, no, na nais mag-engage sa illegal adoption at bumili ng sanggol sa black market, may kaso din po ba na maaaring ipataw sa kanila o posible nilang kaharapin kung mapapatunayan? At kung meron man po, Asek Miko, ano po ang kasong ito? Opo, no, meron po talagang liability yung mga bumibili din dahil alam naman po nila na illegal ang pinapasukan nila. Meron po tayong proseso sa NACC kung saan libre naman po ang proseso ng pag-a-adopt, no? Kailangan lang talaga dumaan sa tamang proseso. Kaya kung meron po tayong nakikitang compensation or value na fina-float, no, ng mga nagbebenta, dapat malaman na po nung bumipili na illegal na po yung ginagawa nila. At sa ganung paraan, liable din sila dito sa qualified trafficking in persons. Okay. Sa ibang usapin, Asek, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Ang kanyang tanong kung kumusta na po ang environmental case na binubuo natin against China at kailan natin ito inaasahang maihahain sa korte. Opo, continuous po ang kaugnayan, coordination ng DOJ at ng Office of the Solicitor General dito sa environmental cases na ito. Kailangan ho natin mapatibayan ang lahat ng ebidensya na kailangan i-attach, no, sa ating complaint.
Although confident naman po tayo na in a few weeks, no, ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments na ebidensya. So hopefully po, with the help of the Office of the Solicitor General, we will be able to file an environmental case against China. Asik Nico, may isa pang tanong si Luisa Erispe. Nailipat na daw ang kaso ni Pastor Kibuloy mula Quezon City Court papunta sa Davao Court. Inaasahan po ba na mapapabilis itong takbo ng kaso? Opo, no? Actually, so April 4 po nagsulat po tayo, si Secretary Mulya mismo nagsulat sa Supreme Court na i-transfer po yung venue ng kaso ni Kibuloy from Davao to anywhere in the NCR. Yung mga kaso po na hinaharap ni Pastor Kibuloy ay sexual abuse of minor, child abuse, and qualified human trafficking. No? Yung mga considerations po na in-edge Secretary Mulya ay yung kahalagahan ng kasong tinutukoy ay umaabot na sa labas ng lokal na konteksto. Mas malawak po, no? Medyo nagbo-border na siya sa pambansang polisiya, interest ng publiko at mga security concerns din, no? At kailangan i-preserve yung integrity ng proceedings dahil most likely meron talagang mga local biases sa Davao City. So yung Korte Suprema naman nag-decide sa letter ni Secretary Mulya at sinabi niya na nakakahikayat daw ang mga binigay na rason ni Secretary Mulya dahil tama nga naman may public interest itong kaso na ito at yung akusado din natin ay well-known religious leader at may influence doon sa lugar nila. So yun na nga po, it could cause local biases and yung mga testigo po, yung mga witnesses cannot freely testify due to fear and siguro influence of the accused. No? So yung next step po, within 3 days, kailangan po i-transfer lahat ng records galing Davao City sa executive judge ng Quezon City. At yung naman po, ang dinirect ng Supreme Court ay kailangan po i-raffle kaagad ng executive judge natin sa Quezon City sa isa sa mga judges sa Quezon City. Okay, may tanong pa rin mula kay Luisa Erispe ng PTV. Ano pong update sa pagpapauwi kay dating Congressman Teves? Naaprubahan na ba ang extradition at may target na bang date para mapauwi siya, Asek? Well, preparations are on the way, Ma'am Nina, for the return of former Congressman Teves to the Philippines. Hinihintay pa rin po natin ang desisyon ng Court of Appeals doon sa Timor-Leste dahil po pinasa na ng Ministry of Justice ang ating request sa Court of Appeals. Yung proseso po kasi dyan, dadaan po muna sa initial screening ng Ministry of Justice yung extradition request natin. At sa ngayon, pasado na po at finorward at in-endorse na yung ating extradition request sa Court of Appeals. So kailangan lang muna natin maghintay at maging patient sa desisyon ng Court of Appeals dahil hindi naman natin teritoryo yan. No? So we will just have to abide and comply, no, with the direction and the decision of the Court of Appeals. Pero po, ang timeline ho natin dyan is within the next few weeks, we hope to receive already a decision from the Court of Appeals of Timor-Leste. Tanong naman mula sa Inquirer.net, Asek Miko, has the Indonesian government already asked for the deportation or extradition of Australian drug trafficker Johan Haas? Or kung may same request po ba ang Australian government? He was arrested po in Cebu last May 15. Opo, I think the Bureau of Immigration has already received extradition or deportation. I'm not quite sure for the fugitive that was found here in the Philippines. Both have already requested, but the decision as to where has to go through a lot of scrutiny. Marami pa po tayong kailangan pag-usapan dahil dalawang bansa na po, no, ang nagre-request. Australia, the country where he is a citizen, and Indonesia, kung saan po nangyari ang krimen. Kaya po kailangan muna natin i-screen, no, yung mga request nila,
yung basihan and taking into consideration lahat ng international laws po natin kung saan kailangan natin mag-oblige, doon po yun po yung magiging basis ng magiging decision po, no? Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Nico Clavano, ang tagapagsalita ng Department of Justice.